Hana POV. Ilang araw na din ang lumipas mula nang nagkasagutan kami. Lagi kaming nag-aaway pero kaibahan nga lang ngayon hindi kami nag-uusap. Ilang araw na din ang lumipas nang matapos ang press conference at ayun nga, sinabi niyang PA niya ako. Pagpasok ko nga kinabukasan nun maraming nagtataray sa akin, kesyo daw wala akong karapatan na kumain kasama si Gavin. Kesyo bakit daw ako naging PA ni Gavin na dapat daw sila. Yung mga ganun, nakakainis lang. Anyway, salamat naman dahil nawala na yung mga issue tungkol sa amin ni Gavin. Bumalik na din yung mga followers niya. Hi. Ang complicated talaga ng buhay ng mga sikat. Dapat lahat ng galaw nila alam ng mga tao. Wala na silang privacy. Matapos ng mahabang paglalakad ay narating ko din ang room ko, at agad akong umupo sa upuan ko. Actually, katabi ko na din si Gavin at ito na naman. Ang awkward kasi nga magkaaway kami, tapos may feeling pa ako sa kanya. Good morning Hana, bati nila Leila. Good morning din, buti na lang binati ako nila Leila at least. Nabawasan ng kaunti yung awkward atmosphere sa lugar na to. Ang saklap ng buhay ko, katabi ko nga siya pero wala man lang ni hi ni ho. Hi! Napabaling naman ang tingin ko sa pintuan, at nakita kong paparating si Rex na parabang may iwan siya ng bus, dahil tumatakbo siya. Good morning guys. Good morning Miss President. Ngiti naman dyan, bungad niya nang makarating sa pinto, at bahagya pang inina si Kinsley. Inirapan lang siya ni Kinsley, kaya napasimangot na lang si Rex, at dumiretso sa upuan sa tabi ko. Good morning Hana. Bati niya. Good morning Rex. Bati ko din. Syempre si Crush yung bumati isnob ko pa ba? Sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya, na parabang may ibubulong sa akin. Lumapit ako sa kanya, at hinela pa ang upuan ko papalapit sa tabi niya. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko at bamulong. Hana, tulungan mo naman ako na lapitan siya, dahil sa tono ng pananalita niya ay nahihiya siya. Sige lang, huwag kang mahiya, bulong ko. Pwede bang patulong na ligawan si Kinsley? Tanong niya. OMG. Yes. Payag na payag ako. Tili ko at lahat sila ay napatingin sa akin, dahil sa tili ko at hinampas ko yung desk ko sa sobrang kilig. Ay sorry, sabi ko sa nag-peace sign. Ang aga-aga nagliligawan kayo. Doon nga kayo sa park, huwag dito. Inis na sabi ni Gavin. Bumalik ako sa pagkakaupo ko at lumapit ulit kay Rex. Problema ba nung lalaking yun? Bulong ko kay Rex. Malay ko, baka naman nagseselos yun. Sabi niya sabay kindat. Nagseselos. Kartihan niya lang yun, sabi ko. Hindi na kami nakapagkwentuhan, dahil dumating na ang instructor namin, at nagsimula na siyang nag-lecture. Good morning class, bati ng instructor namin. Good morning miss, tumayo kami at bumati din. Take your seat, so let's start our new lesson. Nagsimulang mag-discuss ang instructor namin, at nagsimula na kaming makinig. Sa kalagitnaan ng pagdidiscuss ng instructor namin, ay bigla akong kinalabot ni Rex. Hana, may sasabihin ako, bulong niya kaya lumapit ako sa kanya para marinig ko siya. Mamayang break time sabay tayo tungkol dun sa panliligaw ko, bulong niya. Sige ba, wala naman akong gagawin sagot ko sa kanya. Biglang tumahimik ang klase, at hindi ko na naririnig ang pag-lecture ng instructor namin, baka lumabas siya. Bamulong ulit si Rex kaya mas inilapit ko na ang tenga ko, para marinig ko siya. Hana, mamaya ha. Pag-usapan natin yung tungkol sa panliligaw ko Sasagot na sana ako kaya lang. Mr. Hernandez and Miss Gaviola. This is a classroom. My goodness. Kung magliligawan kayo, do it outside. May pag-usapan natin yung tungkol sa panliligaw ko kapa Mr. Hernandez ha. Sus. Kay bago-bago nyo lang dalawa dito sa Fate University, nagliligawan na kayo agad. Sigaw na sabi ng instructor namin. Sigaw talaga as in. Lahat napalingon sa aming dalawa. Nakita ko rin yung ekspresyon ng mukha ni Kinsley, parang naiiyak na siya. Without knowing na para sa kanya ang gagawin ni Rex. Tsaka na misinterpret lang ni Professor yung sinabi ni Rex sa akin. Napadako naman ang tingin ko kay Gavin. At saktong nagtama ang mga mata namin. Nakakatakot siyang tumingin parang matutunaw na ako. Sorry miss, hingin tawad namin ni Rex. Ilang sandali pa ay nagbell na, at ibig sabihin lang noon ay break time na.
Tumayo ako para ayusin ang mga notes ko, at bigla na lang hinawakan ni Rex ang wrist ko, at hinela ako papunta sa kung saan. Sumabay na din ako sa pagtakbo niya, habang hawak niya ang wrist ko. Ang hirap niya kasing habulin, dahil hawak niya ang wrist ko at ang sakit kaya. Nakarating kami sa garden sa likod ng building, kung saan din kami unang nagkakilala. Pinaupo niya ako sa bench at ganun din siya. So ano ba ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ipakita mo sa kanya na mahal mo pa siya. At mahal na mahal mo siya. Sabi ko. Umayos siya ng upo at dumkwatro, at sinandal ang siko niya sa hita niya sa kanangalumbaba. Paano nga? Galit siya sa akin, di ba? Sabi niya saka tumingin sa akin ng malungkot. Lumapit ako sa kanya at tinap ang balikat niya. Ano ka ba? Akala ko ba mahal mo siya? Bakit mo siya sinusukuan agad? Hindi ka pa nga nagsisimula sabi ko. Kasalanan ko naman talaga Hindi ko kinaya yung LDR. Tapos ako tang nakipag-break, ako din naman tang nag-aaligagang bumalik siya sa akin, sabi niya ano kaya kung magsimula ka bilang secret admirer. Nagbibigay sa kanya ng flowers, chocolates at gift. Yung tipong, initials mo lang ang ilalagay mo sa note para di niya mahalata. Suggestion ko. Nanlaki ang mata niya at parang nabuhayan siya ng loob. Nabigla ako nang bigla niya akong yakapin. Thank you talaga Hana. The best ka talaga. Sabi niyang habang niyayakap niya ako, kaya niyakap ko na rin siya kahit nakakailang. Hindi ko alam pero parang pakiramdam ko may nakakakita sa amin. Highest imagination ko na naman, talaga naman. Oy, natulala ka dyan. Tapik sa akin ni Rex sa braso, at nabalik naman ako sa wisyo ko. Mukhang nagselos si Gavin kanina sa atin. Sabi ni Rex. Ha? Hindi makapaniwalang tanong ko. Grabe yung titig niya sa akin kanina parang sinusuntok na niya ako sa utak niya, sabi niya sa kanginitian pa ako ng nakakaloko. Malabong mangyari yun. Tsaka yung freaky monkey na yun. Yuck. Pakunwaring sabi ko pero deep inside. Zana nga. Let's just try it for once. Mamayang gabi tatawag ako sa'yo, kapag nakahiga na kayo. Then i-loudspeaker mo tapos yayain kita kunyaring mag-date, kapag hinayaan ka niya. Hindi talaga siya nagseselos, pero kapag hindi kanya pinayagang makipagkita sa akin, ibig sabihin nun nagseselos siya. Sabi niya, mukhang maganda yung plano ni Rex Pero ang hirap umasa, baka masaktan lang ako sa huli. Ano, payag ka? Ikaw naman tulungan ko para mapatino yang si Gavin, paninigurado ni Rex. Oo naman, pero ikaw ang bahala ha. Sabi ko at nag-appearan lang kami. Here, sabi ni Rex at inabutan ako ng 1 dozen ng cupcake na nakasilid sa isang cute na box. Para saan ta? Tanong ko. Para sa'yo, para makaganti man lang ako sa pagtulong mo sa akin, nakangiting sabi niya. Nako, nag-abala ka pa, pero salamat. Sabi ko, serves you right, sabi ni Rex, saka ako pinahida ng isang. Bumawi ako at pinahida na din ang mukha niya. At ang saya lang. As in, sobrang saya. Kasalukuyan kaming nagpapahida ng icing galing sa cupcake, nang biglang may humila sa akin patayo, at nagulat ako nang makitang si Gavin iyon. Napaka-cold at sungit ng aura niya. Nakakatakot tuloy. Can I borrow my PA? Nagulat ako nang sumulpot si Gavin. Sure, sabi ni Rex at tiningnan ako ng makahulugang tingin. Hay nako, tungkol na naman ta siguro sa plano niya mamayang gabi. Kaya, tinanguan ko na lang siya. Nagulat ako nang may damampang mabangong panyo sa mukha ko, at parang naistatwa ako nang makitang pinapahida ni Gavin ang mga icing na nagkalat sa mukha ko. Gavin POV. Ilang araw na ang lumipas mula nung press conference at bumalik na nga ang mga followers ko. Ilang araw na din kaming hindi nag-uusap as in, wala talagang kibuan. Nakakapanibago at hindi kami nagbabangayan Gustuhin ko mang mag-sorry sa kanya, pero parang may pumipigil sa akin. Heist. Ewan ko ba. Break time na at hindi ko na nakita si Hana. Lumabas ako ng classroom at hinanap sa lahat ng cafeteria, pero wala sila ni Rex. Saan ba talaga yung dalawa? Nagpatuloy akong naglakad at hinanap sila, hanggang maalala ko ang lugar na pinagtatambayan ni Rex. Lakad-takbo akong pumunta doon, at tama nga ang hinala ko. Magkatabi sila sa isang upuan, at parang naghaharutan pa sila. Kainis.
May inabot na box si Rex kay Hana, at si Hana kilig na kilig pa kahit may asawa na. Bakit ba naiinis ako? Wala naman akong pakialam diba? Nagpahidan sila ng isang at napairap na lang ako. Ano ba ang gagawin ko? Naalala ko bigla na nag-text pala si Manager Olive na next week na yung taping para sa movie na pagbibidahan ko, at mukhang aabutin kami ng 2 weeks ni Hana, pero excuse naman na kami. Sige na nga, sasabihin ko na kung bakit ayaw ko na maging PA ko si Hana. Kasi nga, alam kong papahirapan lang siya nila manager, lalo na alam nila yung tungkol sa amin. Hindi ko naman masabi sa kanya ang tunay na dahilan. Kaya nasabi ko na lang yung mga yun, nasigawan ko pa siya. Naglakad ako papalapit sa kanya, at hinela si Hana patayo sa pagkakaupo niya. Nakakainis naman tang dalawa, dito pa talaga magligawan. Can I borrow my PA? Tanong ko kay Rex. Sure, sagot ni Rex at tiningnan ng makahulugang tingin si Hana, ano na naman kaya yang ibig sabihin yan? Hinela ko sa wrist si Hana at naglakad kami pabalik ng classroom. Pagkadating namin sa classroom, ay inutos-utusan ko siya, makabawi man lang ako sa pakikipagligawan niya. Hey, woman, bili mo nga ako ng milkshake dun sa coffee shop ni Gian sa labas ng university. Utos ko. Ang layo-layo nun Sa lawak ba naman itong Fate University, kaya ko bang maglakad papuntang main gate, para lumabas at pumunta sa coffee shop ni Gian? Reklamo niya. PA kita diba? Ginusto mong maging PA ko diba? Tapos ngayon nauutusan kita nagrereklamo ka. Sabi ko at nginitian ko siya ng nakakaloko. Humanda ka talaga sa akin. Kapag nakauwi tayo sabi niya saka naglakad palabas ng room. Okay, pang-aasar ko, kainis ka. Sigaw niya at tuluyan ng umalis. Nakakatawa talagang pagtripan itong babaeng ito. Makalipas ang 15 minutes, ay dumating na siya dala ang coffee na pinabili ko. Sabi niya at iniabot sa akin ang milkshake na pinabili ko sa kanya. May naisip akong paraan para inisin pa siya lalo. No thanks, nagbago na ang isip ko. Mas gusto ko palang iced tea na lang galing sa cafeteria ni Rem. Ibili mo naman ako sabi ko at tiningnan niya ako ng masama. Malapit-lapit na yun ha. Sige alis na, sabi ko at iniakto ko ang kamay ko na tinataboy siya. Ewan ko sa'yo, sabi niya. Sa inis niya inilapag niya ang milkshake sa desk ko. Padabog na lumabas ng classroom. Makalipas ang 5 minutes ay nakabalik na siya. Yung iced tea mo freaky monkey, sabi niya. Tinatamad akong hawakan yung baso, para sipsipin yung straw, pwede ba hawakan mo yung baso, tapos itapat mo sa bibig ko yung straw? Sabi ko. Imbes na gawin niya yun, ay sinabunutan niya ako ng masakit. Ikaw, kainis ka talaga Alam mo bang muntik na akong masagasan dahil dyan sa milkshake, at nakipag-away pa ako sa pilahan para mabili ang iced tea mo, tapos sasabihin mo sa akin ayaw mo na niyang milkshake, at tinatamad kang inumin niyang iced tea na yan. Sigaw niya saka ako binitawan mula sa pagkakasabunot niya at lumabas ng room. Sinundan ko siya habang naglalakad sa corridor papunta sa tambayan ni Rex. Nagmadali akong maglakad, para mabutan siya at hinela ko sa at dinala ko siya sa classroom, para kunin ang bag ko pati na yung milkshake at iced tea, saka hinela ko ulit siya papunta sa office ko. May office din ako dito katulad ng kay Ate Kay, gusto ko kasi minsan ng privacy at the same time. Vice President din ako ng Fate University. Pinaupo ko siya sa isa sa 2 upuan na nasa may table. Umupo ako sa tabi niya. Kinuha ko sa bag ko ang lunchbox na nakasilid doon ang 2 bacon sandwich na ginawa ko kaninang umaga. Iniabot ko sa kanya yung isang sandwich at yung milkshake. Para sa'yo naman talaga yung kape. Biniro lang kita kanina masyado mo namang dinamdam, sabi ko. May pagkain ako, yung cupcakes na binigay ni Rex. Ito sabi niya at inlabas sa bag niya yung isang box ng cupcake. Mas gugustuhin pa niyang kainin yung bigay sa kanya ng manliligaw niya. Bahala ka dyan. Ikaw na nga yung binigyan ng pagkain dyan, ayaw mo pa. Mas gusto mo pa yung binigay ng manliligaw mo, kesa sa binigay ko sa'yo. Inis na sabi ko. Ibinalik niya sa bag niya yung box ng cupcakes, at binuksan naman niya yung sandwich, kaya napangiti ako. Edi ito na lang kainin ko. Nakakahiya naman sa'yo
Baka sabihin mo hindi ko na-appreciate yung efforts mo, thank you, natatawang sabi niya. Nakakagigil siya. Ang cute niya. Kumain kami at the same time. Nagkwentuhan na rin kami. Sorry Hana, sabi ko. Para saan? Tanong niya. Yung kanina, at yung sa pagsigaw ko sa'yo few days ago. Sa totoo lang, ayaw kitang maging PA kasi ayokong pahirapan kanila Manager Olive, kasi alam nilang ikaw yung asawa ko. At galit din si Manager Olive sa'yo, kasi anak niya si Sheila, sabi ko. Ano naman kung anak niya si Sheila? Bakit naman galit sa akin si Manager Olive? Tanong niya. Kasi nangako ako sa kanya na si Sheila lang ang papakasalan ko, pero yun nga nahanap kanila na long lost fiancé ko, kaya hindi ko natupad yun kaya siya galit sa'yo, dahil din feeling niya na umeksena at inagaw mo yung dapat para sa anak niya, at last. Nasabi ko din yung dahilan. Hindi mo ba sinabi na maghihiwalay din tayo pagkatapos nung contract? Tanong niya. Hindi Tsaka na lang, sagot ko. Sige alis muna ako. Sabi niya at kinuha yung bag niya saka lumabas ng office ko. Problema nun. Nag-sorry naman ako diba? Inayos ko ang mga pinagkainan namin, at kinuha ko din yung bag ko, at bumalik na ng classroom, alam ko namang dun din ang punta niya. Naabutan kong kausap na naman niya si Rex. So yun pala ang pinagkakaabalahan niya, kaya agad siyang nagpaalam. Sabi ko, hey bro, are you jealous? Napalingon ako sa nagsalita si Rem pala. As if, no way. Sagot ko at dumiretso sa upuan ko sa tabi ni Hana. Agad naman dumating yung instructor kaya ayon, natigil din sila ni Rex. Kinagabihan ay hindi siya sumasagot sa akin kapag kinakausap ko siya. Tara, tulog na tayo, sabi ko. Sumunod naman siya kaya humiga na siya sa kama at ako din. Inilagay ko na yung mga unan na nakapagitna sa amin. Patulog na sana ako, pero biglang nagring yung phone ni Hana. Sinagot naman niya ito at pasimple kong tiningnan yung caller ID, at si Rex na naman. Rex, hi Hana, date tayo Seryoso, 9 PM na, magde-date pa sila. Hana, sure, tulog naman na si Gavin antayin mo ako sa condo mo bye. What? Aalis sana siya pero niyakap ko siya, kaya hindi siya nakabangon. Ano ba? Tanong niya, dito ka lang. Hindi ka pwedeng lumabas ng unit na ta. Baka gusto mong makarating ito kila mommy. Hindi naman na siya pumalag at parang nakatulog na siya. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Maging ako naguguluhan sa mga kinikilos ko.